Magandang araw pong muli. Vice Governor Lynn Angeles pa rin po mula sa lalawigan ng Marinduque. Katatapos lamang po ng sesyon na ginanap ng Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque, our 53rd regular session. At as usual, nais ko pong magbigay sa inyo ng ilang highlights ng aming naging sesyon sa araw na ito. Isa ho sa mga resolusyon na naaprubahan ay ang Annual Investment Program ng lalawigan ng Marinduque para sa taong 2024. Ang AIP ho o ang Annual Investment Program ay yan ho yung mga listahan ng mga programa at PPAs o yung programs, projects at activities pagsusumikapan ho na isulong at iimplementa sa lalawigan ng Marinduque at mabigyan ng pondo. Another ho ay isang resolution na nagpapahayag ng appreciation sa mga naging miyembro ng Technical Working Group na binuo ho at tumulong para ma-formulate ito hong Provincial Environmental Code ng lalawigan ng Marinduque na ngayon ho ay pag-uusapan na sa plenary sa mga darating na session. May mga ilang tao ho mula sa iba't ibang katuwang na ahensya at tanggapan na umalalay at tumulong sa Sangguniang Panlalawigan, particularly sa Committee of the Whole, led by the Committee on Environmental Protection, na naging instrumento at nag-contribute para ho matapos ito hong draft ng Proposed Environmental Code for the Province of Marinduque. Isa pa hong resolution ay ang resolution na nagko-congratulate sa ating kagalang-galang na Congressman, Lord Alan Quinto Velasco, gayon din sa ating Gobernador, Governor Presbitero Velasco Jr., sapagkat sila po ay ina-consider at naging rank 1 performing congressman at governor for the Mimaropa region. Ayon po ito sa Hypothesis Philippines na lumabas noong June 8 to July 8, 2023. For our congressman with a rating of 95%, 95.5%, and for our governor with the rating of 93.3%. At gayon din ho ay isang resolusyon na nagre-revert o naglilipat ng amount na 115,000 pesos mula sa capital outlay account na paggagamitan para sa mga furnitures and fixtures at inililipat ho para sa capital outlay account ng Sangguniang Panlalawigan for IT and office equipments. At another pa ho ay isang resolusyon na nag-authorize sa kagalang-galang na Governor Presbitero Velasco Jr. na mag-enter into a Memorandum of Understanding sa ngalan ng Pamahalaang Panlalawigan with the different civil society organizations, private construction companies, and volunteer groups para po sa establishment ng framework for cooperation between the provincial government, PDRRMO, and the stakeholders pagdating ho sa pagresponde sa kalamidad. So ito ho ay inaasahan na sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding na ito ay higit na maging epektibo at efisyente ang pagtutulungan ng pamahalaang panlalawigan at ng mga katuwang mula sa pribadong sektor at sa mga negosyante, including construction companies, sa pagtugon sa mga challenges ng kalamidad. Isa pa hong resolution, ito naman ay naka-address sa Smart Communications na humihiling na maglagay sila ng additional cell sites sa lalawigan ng Marinduque, partikular para ma-address ang pangangailangan sa Barangay Sayaw at Barangay Bintakay na matatagpuan ho sa bayan ng Mugpog. At the same time, to widen and enhance the cellular and data communication and other services being provided by the company sa mga kababayan natin dito sa Marinduque. Isa pa hong resolution na isang ordinansa na nag-establish ng guidelines para po sa pag-grant ng mga monetary incentives sa mga nagiging provincial representatives na nag-excel sa academic, athletic, sports, and culture and arts competition in the regional, and national, and international level. Ito po yung mga kumakatawan sa lalawigan ng Marinduque sa iba't ibang level na kompetisyon at nag-appropriate din po ng pondo ang ordinansa ito. Ito ho'y na-aprobahan namin on third and final reading. Ito hong ordinance
number 1645. Actually, nagbibigay na ho ng incentives ang provincial government sa mga, yun nga ho, yung mga nag-excel na nagre-representa sa aming lalawigan sa iba't ibang kompetisyon. Subalit, minarapat ho ng Sangguniang Panlalawigan na dagdagan. Yun ho mga ibinibigay na monetary incentives sa mga nananalo at nagre-representa sa aming lalawigan. Gayon din po ang incentives para sa kanilang mga coaches. At ito ho ay sa pangunguna, ang author ho ng ordinansang ito ay ang chairperson ng Committee ng Education, si Honorable Danny Red. At gayon din ho si Bocal Buchi Rosales na chairperson naman ng Committee on Youth and Sports Development. Isa hong resolution pa rin na nag-adapt or nag-approve ng proposed ng ordinansa na nag-institutionalize naman ho ng pagbibigay ng salary increase 3 months prior to compulsory retirement and salary step increment sa mga empleyado ho ng provincial government ng Marinduque na nakapag-complete ng postgraduate degree. Subalit ito ho ay para sa mga empleyado pa lang ng provincial government who are considered health workers. This is in pursuant to Republic Act number 7305 o mas kilala bilang Magna Carta of Public Health Workers and providing funds therefore. So ito hong mahalagang ordinansa na ito ay naipasa sa ikatatlo at huling pagbasa. Kaya po ito ay inaasahan natin na matransmit sa tanggapan ng gobernador para sa kanyang approval, sa approval ng ating governor. After ng proper publication, ay ito ho ay mako-consider na for implementation. So yan ho ang ilan sa mga naging highlights ng aming sesyon ngayong araw na ito, Friday, September 8. At bukas ho ay Sabado, weekend na naman. Ang akin hong dalangin, ang dalangin ng inyong Vice Governor Lynn Angeles, nawa po ay maging meaningful at maging masaya, makabuluhan, and restful ang ating weekend. Happy weekend po sa inyong lahat.